Magandang araw po sa inyong lahat. Bago natin simulan ang kwento, ay muli ko lang pong hihilingin sa inyong mga mabubuting puso na pumindot ng like at mag-comment na rin ng kahit present man lang. Siguro naman hindi yun magdudulot sa inyo ng malaking perwisyo, di ba? Pindutin na habang nakikinig. Salamat sa iyo, katribo ah. Ipagpatuloy na natin ang kwento. Kinabukasan, pagkagising ng grupo ni Lino, ay agad silang nag-almusal at noong makatapos ay tumulak na sila papunta sa bayan ng Alexir. Mula sa kampo na pinamumunuan ni General Arturo ay maglalakbay pa sila ng 2 oras mahigit bago makarating sa nasabing bayan. Habang naglalakad ay nagsalita si Tingting. Kuya Lino, kumusta na kaya ang mga taong naiwan natin sa mundo ng mga tao? Ligtas kaya sila? Diba bago tayo umalis ay nagsisimula na ang grupo ng Black Triangle para pamunuan na naman ang kasamaan sa San Agustin? Oo, Tingting, naiisip ko rin naman yun. Pero kahit papaano ay may tiwala naman ako na kung sakaling may kaguluhan mang magaganap sa San Agustin o kahit sa ang karatig na bayan, ay siguradong mababalitaan iyon nila Rafael o ng mga taga Marine Corps. At naniniwala akong re-responde sila dahil alam nila ang katotohanan tungkol sa banta na dala kapag dumami na ang aswang sa lipunan. Lalo na kung ang mga mamumuno sa gobyerno ay mga aswang o di kaya tauhan ng mga aswang kagaya ni Mayor Cerex. Saka na natin problemahin ang mga bagay na yan kapag napatunayan natin na problema na nga talaga. Sa ngayon, pagtuunan na muna natin ng pansin ang kaligtasan natin rito. Para tayong tumutulay sa alambre rito na may mga buhaya sa baba na kaunting pagkakamali lang ay buhay na natin ang kapalit. Tsaka kahit pa problemahin natin ang sitwasyon doon, wala rin naman tayong magagawa. Narito tayo sa mundo ng mga engkanto na walang easy transport papauwi. Narito na rin naman tayo, edi siguraduhin na lang natin na maging matagumpay ang ating misyon rito. Sa bagay, tama ka naman dyan, Kuya Lino. Mabuti na lang talaga may mga kaibigan tayo na handa tayong samahan sa ganitong mga sitwasyon. Sa tingin ko kasi, napakahirap maglakbay rito kung walang alam sa pasikot-sikot. Tama ka talaga, Tingting. Kaya nga, ipinagpapasalamat ko rin na naging kaibigan natin sila. Tsaka, malaking tulong din na sinamahan tayo ni Nakulas at Mancio. Matapos ng maiksing pag-uusap, ay nagpatuloy na sila sa paglalakad. Makalipas ang mahigit 2 oras, ay natatanaw na nila ang mataas na pader at may mga kawal na nakatanaw sa itaas na may hawak na sibat at mga pana. Agad inilabas ni Artemis ang puting panyo na ibinigay ng kawal sa kanila. Nagpatuloy sila sa paglalakad hanggang sa naroon na sila sa harapan ng tarangkahan. Sino kayo at saan kaharian kayo nang galing? Si Artemis naman ang nakipag-usap. Nagmula kami sa kaharian ng Sapiro. Kasama ko ang mismong hari, si Haring Kansu, at ang kanyang reyna na si Reyna Tiara. Nanggaling na kami sa kampo ni General Arturo, at ang panyong ito ay nagmula sa isa sa mga kawal niya. Ipinabibigay bilang tanda na hindi kami kalaban at naberipika na nila ang aming pagkakakilanlan. Bakit may kasama kayo mga tao? Alipin niyo ba sila? Hindi, mga kaibigan sila ng hari na mga babaylan mula sa mundo ng mga tao. Ilang saglit pa silang naghintay habang sinusuri ang panyo. At noong mapatunayan na lihitimong pagmamay-ari ng isang kawal mula sa kampo, ay pinapasok na sila. Pinaghintay sila sa isang tabi kung saan may mga upuan, habang may isang binatilyong mensahero ang pinatakbo patungo sa tahanan ng baron. Ito ang pinakamataas na opisyal na siyang namumuno sa bayan ng Alexir. Ilang saglit pa
ay may magarang karuwahe na ang paparating sa kinaroroonan ni Lino. Bumaba ang isang may edad na lalaki at isang binata. "Sino sa inyo ang nagpakilalang hari ng Sapiro?" Tanong pa ng matanda. Inialis ni Kansu ang kanyang balabal sa ulo at tumayo. "Ako si Kansu, ang hari ng Sapiro." Tinignan siya ng baron ng ilang sandali, sabay iniabot ang kamay. "Maligayang pagdating sa aming bayan, Haring Kansu. Mas magandang lalaki ka na ngayon kaysa noong makita kita na isa ka palang general. Natatandaan ko ang mukha mo. Ikaw ang isa sa pinakamabangis na kawal ng Sapiro. Dahil siyempre ang nasa unahang listahan ng pagiging mabangis na kawal ng Sapiro ay walang iba kundi ang iyong amang si General Dongkas. Sino ang iyong mga kasama?" Ito ang aking kabiyak, si Rina Tiara. Ang aking tagapaglingkod para sa seguridad, si General Artemis. Ito naman ang aking mga panauhin mula sa mundo ng mga tao, si Babaylang Lino, si Babaylang Kulas. At itong dalawa naman ay mga kaibigan nila, si Tingting at Mancio, pareho ring tao. At ito naman si Clea, isang diwata, pero naroon na nakatira sa mundo ng mga tao at nagsisilbing gabay ni Babaylang Lino. Mahabang paliwanag pa ni Kanzu. Ginagagala ko kayo makilala lahat. Ipagpaumanhin nyo, hindi na ganun katalas ang aking memorya. Gayon pa man, kahit hindi ko kayo maalala sa pangalan, malugod ko naman kayong tinatanggap bilang mga panauhin sa aming bayan. Ito nga pala ang aking nag-iisang anak na si Serafin. Isang karangalan ang pagdating ng isang hari sa araw na ito, dahil ito ang araw ng kanyang kaarawan at may magaganap na selebrasyon mamayang gabi. Mahal na hari, maaari mo na ba tayo mag-usap ng sarilinan? Ang mga kasama mo naman ay ipapahatid ko na sa kani-kanilang magiging silid. Oo naman, walang problema. Wika pa ni Kanzu. Tapos sumenyas na ang baron sa kanyang mga tagapaglingkod sa tahanan upang dalhin na sina Lino. Pero biglang nagsalita si Artemis. Kung nasaan ang mahal na hari ay naroon ako. Ipagpauman ninyo, mahal na hari. Tungkulin ko ang pangalagaan ng iyong seguridad, kaya huwag mo sanang mamasamain. Seryosong wika pa ni Artemis na nakatitig kay Kanzu. Sa mga oras na iyon ay parang hindi sila magkaibigan sa mga binitawang salita ni Artemis. Sabi naman ng baron, "Oo naman, naiintindihan ko. Pero kung maaari sana, huwag ka lang masyadong dumikit. Mag-uusap lang naman kami ng pinuno sa pinuno. At ligtas din naman ang iyong hari dito sa loob ng aming bayan." Tumango lang si Artemis at dumistansya kaunti sa dalawa. Umalis na si Lino upang magtungo sa mga silid. Samantala si Kansu at ang baron ay naglakad-lakad pa patungo sa hardin na marami ang mga bulaklak at mga halaman. "Mahal na hari, bakit kayo naririto sa dulong bahagi ng kontinente? Hindi nyo ba alam kung gaano kadelikado rito? Nasa hindi kalayuan palagi ang mga drulak. Nag-aabang ng pagkakataon na sumugod rito sa amin. Muntik na nga akong hindi maniwala na ang hari mismo ang aking panauhin. Wala kasi akong nakikitang lehitimong dahilan para magpunta rito ang hari nang walang kasamang malaking hukbo." Sumagot naman si Kanzu. "Hindi ako nagdala ng hukbo dahil personal ang lakad ko. Ayokong isipin ng konseho na inaabuso ko ang paggamit ng kapangyarihan bilang hari. Para gumastos at magdala ng malaking hukbo sa paglalakbay na personal naman ang dahilan. Maliban doon, katumbas na rin ang kalahating kampo ng hukbo ang mga kasama ko dahil sa galing nilang makipaglaban at taglay nilang kapangyarihang espiritual. Kaya tiwala akong kaya namin protektahan ang isa't isa sa aming paglalakbay. Ang totoo niyan, hindi kami papunta rito sa bayan mo. Papunta kami sa pamayanan ng mga Nephilim. Sila ang makakatulong sa problema ng isang babayla na kasama ko. Nagkataon lang na nabalitaan namin na nasa pasong dugo ngayon ang hindi mabilang ng mga drulak. Kaya naisip naming dumaan na muna rito sa bayan mo at manatili ng ilang araw hanggang sa lumipas ang pagdaan ng mga drulak.
Mapapahintulutan mo ba kaming manatili rito ng ilang araw? Mahabang paliwanag pa ni Kanzu. Sumagot naman ang baron na si Algumer. Ang totoo niyan, hindi kami tumatanggap ng panauhin rito. Nagkataon lang na isa kang hari, kaya ka namin tinanggap. Hindi kami sakop ng iyong kaharian, kaya wala kaming obligasyon na magbigay ng pabor sa kahit sino sa mga taga-Sapiro. Kaya para hindi ako mahirapang magpaliwanag nito sa aking konseho, ay kailangan ko humingi ng kapalit sa iyo sa ilang araw niyong pamamalagi rito. Sige Algumer, sabihin mo at ibibigay ko kung kaya ng aking kapangyarihan bilang hari ang iyong hihilingin. Hindi ito mahirap, Haring Kansu. Nakita mo naman kanina ang anak ko, di ba, na si Serafin? Nag-iisa ko lang siyang anak at hindi ko nakikitang matibay ang kanyang pundasyon bilang isang lalaki. Ni hindi siya nakikipagkaibigan sa mga kapwa niyang binata. Hindi rin siya kagaya ko noong aking kabataan na nagbibilang ng kadalagahan na isinasama sa higaan. Pero siya, hindi. Puro lang aklat at palaging nasa silid. Nais kong ipadala siya sa iyong kaharian. Sanayin mo kung paano maging sundalo at paano maging matapang na pinuno. Hindi ko iyon magagawa sa kanya rito dahil ko kontra ang kanyang ina. Kaya doon sa kaharian mo lang iyon magiging posible. Walang problema, Algumer. Magpapadala ko ng mensahe sa iyo rito kapag nakabalik na ako ng Zapiro. Para ako mismo ang mag-aasikaso sa kanyang pagsasanay roon. At masiguro na rin ang kanyang kaligtasan. Maraming salamat, Haring Kansu. Wika pa ng baron. Tapos nagtungo na si Kansu sa magiging silid nila ng kanyang kabiyak na si Tiara. Samantala, walang kaalam-alam ang baron tungkol sa nakaambang panganib na paparating sa kanyang anak na si Serafin. Nagpadala ng isang babaeng asasin ang kanyang pinsan na pumanig na sa kaharian ng Largosa para patayin ang kanyang anak. Kapag namatay kasi ang tagapagmana ng posisyon bilang baron, ay otomatikong papalit ang pinakamatandang pinsan nito na walang iba kundi si Serus at mapapalaya sa aliksir bilang pinuno si Algumer. Sumapit ang katanghalian, kinatok na sinalino ng mga tagapagsilbi ng baron upang magtungo sa mahabang banquet hall. Habang nagsasalo-salong kumakain ng tanghalian, ay nagsalita ang baron na si Algumer. Inaanyayahan ko kayong lahat mamayang gabi para sa pagdiriwang ng kaarawan ng aking anak. May mga palabas at mga palaro sa mga bata. Babahari ng pagkain at alak. Inaasahan ko ang inyong presensya. Tumango naman silang lahat. Sabi ni Tingting, ano na bang nangyayari sa misyon natin, Bay? Para na tayong nagtutur nito sa kabilang mundo eh. Imbis na mapadali, mas napapatagal pa tayo rito. Sabi naman ni Lino, oo, alam ko yan. Pero ang pagpipilian lang naman natin ay makisalo sa pagdiriwang rito o kaharapin ang mga durulak na nakaharang sa ating daraanan. Anong mas gusto mo, yung pangalawang pagpipilian? Sabi naman ni Tingting, ano ka ba Kuya Lino? Ngayon lang tayo makakatid ng selebrasyon dito sa kabilang mundo eh. Papalampasin pa ba natin? Tsaka, gusto ko rin makita ang mga palabas na sinasabi ng baron. Huwag mong alalahanin ang mga naiwan sa mundo natin, Kuya Lino. Malalaki na sila. Kaya na nila yun. Pagbawi pa ni Tingting sa mga naunang sinabi niya, napailing-iling na lang si Lino. Bago tayo magpatuloy sa mga kaganapan kina Lino, ay atin munang dalawin ang kalagayan nila Kitaro at ang mag-ina ni Lino. Pagkabalik ni Lunica sa Avalon, ay naabutan niyang naroon si Diwatang Dalisay sa tapat ng portal na nag-aabang. Bakit ngayon ka lang, Lunica? Malapit ang sumikat ang araw. Ilang saglit lang ay narito na ang iba. Pasensya ka na kapatid. Hinintay ko pa kasi ang desisyon. Nang babay lang si Lino. Kailangan ko magpunta kay Kitaro upang iparating sa kanya ang mensahe ni Lino. Oo sige, pero mamaya na.
hindi ka pwedeng basta na lang mawala. Pagdududahan ka ng 3. Hintayin mong may iata sa'yo na gawain sa labas para makalabas ka nang hindi pinaghihinalaan ang iyong ibang pakay. Oo, sige ate. Uwi ka pa ni Lunica at bumalik na sa kanyang mga binabantayang halaman. Ilang sandali pa ay dumating na ang iba pang mga diwata na tagapagbantay ng mga bulaklak sa hardin. Masama ang tingin nito sa dalawa na halatang nagdududa. Kinahapunan, nakatanggap sila ng mensahe mula sa punong manggagamot ng kaharian na sinasabing ipagdala ito ng mga halamang gamot na naroon sa kanyang listahan. Gaya ng nakasanayan, ay si Lunica ang madalas ginagawang utusan kapag may ganoong ihahatid. Matapos makakuha ng mga halamang gamot, ay nagtungo na siya sa bahay ng manggagamot. Walang kaalam-alam ang diwata na si Lunica na ang mahal na reyna mismo ang nag-utos sa punong manggagamot na mag-request ng mga ganoong kailangan at pababantayan kung sakaling isa sa 3 diwata na pinaghihinalaan niyang pumapanig kay Kitaro ang pupunta upang maghatid. Kampante na nagtungo si Lunica sa bahay ng manggagamot na si Apo Sebastian. Apo, heto na po ang pinapakuha niyong mga halamang gamot. Salamat iha rito. Mabilis kasing naubos ang imbak ko, kaya nagpakuha na ako ng bago. Sige, ayos na, makakaalis ka na. Wika pa ng manggagamot. Matapos maghatid, ay nagpalingon-lingon sa paligid si Lunica kung may nagmamasid ba sa kanya. Noong wala namang makita, ay nag-iba na siya ng daan at nagtungo sa likurang bahagi ng kaharian kung saan naroon ang sekretong lagusan patungo sa kinaroroonan nila Kitaro. Habang naglalakad si Lunica, ay nakamasid naman sa malayo ang kapatid ni Reyna Isabel na si Raizu at ang kasintahan nitong si Septis. Huli ka na ngayon, Kitaro. Mukhang ihahatid na kami ng iyong mensahero sa iyong kinaroroonan. Bulong pa ng lalaki habang nakasilip sa isang teleskopyo at tinitignan ang daang tinatahak ni Lunica. Naroon na rin nakasunod ang diwatang si Mitra kay Lunica. Si Mitra ay ang diwatang tagapagbantay ng itim na bulaklak. Pagkatagos ni Lunica sa portal, ay saka siya tumakbo ng mabilis para mabilis ding makarating sa isang mansyon na tinitirhan nila Kitaro. Malayo pa lang ay nakita niyang nakatayo na sa may bukana ng tarangkahan si Kalahari. Lunica, oh, narito ka. Bakit? Anong balita? Nasa likuran na rin nito si Kitaro na naglalakad papalapit. Nagsimulang magsalita si Lunica. Kitaro, narito sa kabilang mundo si Nalino. Kasama niya iyong manggagamot na si Nakulas, tsaka si Mancio at Tingting. May kasama rin silang diwata, si Clea. Pero naroon sila sa Avalon. Mula roon ay may pupuntahan pa raw sila ng mga kaalyansa. Kung kakayanin mo raw ay sumunod ka roon para matuon sa iyo ang paghahanap ng mga kawal ng Reyna. Pagpakita ka raw muna sa mga kawal bago tumakas papalayo ng Avalon para ikaw na lang ang sundan. Sumagot naman si Kitaro. Mukhang alam ko na kung saan sila pupunta. Malamang hahanapin muna nila ang pamayanan ng mga Nephalem para makahingi ng tulong. Tama si Lino, kailangan kong umalis rito para ako ang sundan ng mga kawal sa paghahanap. Habang nag-uusap sila, ay sumigaw si Nashka na kasintahan ni Kitaro mula sa itaas na palapag ng bahay. Humanda na kayo sa laban! Nakapasok na sa dimensyong ito ang mga tauhan ng mahal na Reyna. Kasama nila si Raizu, Septis at si Diwatang Mitra. Nagkatinginan ang 3 tapos sabi ni Kalahari, Lunica, bakit hindi ka nag-ingat? Hindi mo ba napansin na may nakasunod sa'yo? Pasensya na po, mahal na prinsesa. Nagpalingon-lingon naman ako bago ako nagtungo rito. Pero hindi ko alam na may nakasunod pala sa akin. Patawarin niyo po ako. Sabi naman ni Kitaro. Wala nang oras para magsisihan.
Ina, kailangan na natin silang labanan. Lunika, itago mo muna ang mag-ina ni Lino sa loob ng isang sikretong silid sa bahay. Wika pa ni Kitaro na kaagad namang sinunod ng diwata. Tumakbo papasok ng bahay sina Kitaro at Kalahari. Mabilis ang nag-armas ng sarili upang humanda sa pakikipaglaban. Sumama na rin sa kanila sa paglabas si Nashka. Pagkalabas pa lang nila ng tarangkahan ay naroon na nakaabang ang grupo ng kapatid ng mahal na reyna na si Raizu. Hinarap ni Nashka at Kalahari ang mga kawal. Si Kitaro naman ay sinugod ang paparating na sina Raizu at kasintahan nitong si Septis. "Katapusan mo na, Kitaro!" Sigaw pa ni Raizu, sabay talon ng mataas at isinaksak kay Kitaro ang hawak na sibat. Kaunting pag-ilag lang ang ginawa ni Kitaro. Iyong tipong pulgada lang ang distansya ng talim ng sibat sa mukha niya. Pagkalihis ay mabilis niyang ginuhitan ng espada si Raizu sa dibdib. Pero hindi ito nasugat, gawa ng matibay na baluting metal na gamit. Pero noong mapadaan ang espada sa bahagi ng balikat na walang baluti, ay humiwa iyon ng malalim. Pagkaangat naman ng ulo ni Kitaro ay nakita niyang papasugod na rin sa harapan niya si Septis. Kaya isang malakas na tadyak ang binigay niya roon. Nagpagulong-gulong ang babae sa lupa. Mabilis na kaikot si Kitaro papabalik kay Raizu na tumatalsik na ang laway sa pagsigaw dahil sa galit at gigil na mapatay si Kitaro. Sinaksak noon si Kitaro sa tiyan gamit ang sibat, pero mabilis itong nakatagilid kaya hindi tinamaan. Pagkabawi ay pagpalo naman na pahiwa sa leeg ang ginawa. Sinalag iyon ni Kitaro gamit ang espada, sabay hinawakan ang sibat at hinila. Sa lakas ng pagkakahila ni Kitaro ay nabitawan iyon ni Raizu. Nakita ni Kitaro ang isang kawal na papasaksak na sa likuran ng kanyang ina. Kaya gamit iyong naagaw na sibat ay binato niya ang kawal na iyon. Nagulat naman ang kanyang ina noong makita ang isang kawal na may nakatagos na sibat sa katawan. Tinanguan ni Kitaro ang kanyang ina at muling hinarap si Raizu. Isang espada na rin ang hawak noon at lumapit muli si Septis at nasa bahaging likuran niya. Kaya back to back na ang kanyang kalaban. Nakangiti pareho ang magkasintahang Raizu at Septis. Dahil para sa kanila ay tiyak na ang panalo. Mas marami sila kaysa kina Kitaro na ang ina at kasintahan lamang ang kasama nito. Naunang sumugod si Raizu gamit ang pagtaga mula sa itaas paibaba. Nailagan iyon ni Kitaro tapos muli namang iwinasiwas sa leeg. Yumuko naman ang huli, sabay ang paghiwa sa hita ni Raizu. Napasigaw sa sakit si Raizu. Naramdaman naman ni Kitaro ang atake ng babae sa kanyang likuran, kaya kahit nakatalikod ay isinalag niya sa itaas ng kanyang balikat ang espada at doon tumama ang espada ni Septis dahil ang leeg na sana ni Kitaro ang punteriya noon. Malakas na hinawi ni Kitaro ang espada ng babae at pagkalihis noon ang direksyon ay isang mabilis na pagtaga sa batok ng babae ang kanyang ginawa. Lumaylay ang ulo noon at tila gintong alikabok na natunaw ang katawan ng babae at sumama sa hangin. Napasigaw naman ang malakas si Raizu sa pagpanaw ng kanyang kasintahan. Kaya kahit nakapaluhod ito gawa ng malalim na sugat sa hita, ay pinilit nitong makatayo. At bara-barang sinugod ng atake si Kitaro. Isang pawalop na pagtaga ang ginawa noon na ang punteriya ay ang liig ni Kitaro. Sinalubong naman iyon ni Kitaro at niyukuan ang atake. Sabay diretsong isinaksak ang espada sa katawan ng kapatid ng reyna. Kahit pa nakasuot ng baluting bakal, ay nagawa naman ni Kitaro na padaanin ang espada sa pagitan ng bawat baluti.
kaya tumagos iyon sa katawan ni Raizu. Napatulala na lang ang lalaking engkanto habang nanlalaki ang mga mata at unti-unti na ring nalulusaw na naging ginunto ang alikabok na sumama sa hangin. Nakita ni Kitaro na napapalibutan na ng 4 na kawal ang kanyang ina. Maliban sa espada ay gumagamit rin ng mahika ang kanyang ina. Kayang-kaya nitong magpatalsik ng 4 na kawal sa isang kumpas lang ng kamay. Pero hindi yun pwedeng gawin ng sunod-sunod. Dapat may 3 minutong pagitan. Kaya kailangan din talaga lumaban ng mano-mano. Hinintay lang ng mga kawal na magamit ni Kalahari ang kanyang tigalpo at saka sumugod. Ang hindi nila alam na nasa likuran na nila papasugod si Kitaro. Isang malakas na tadyak sa likuran ang ginawa ni Kitaro sa isa. Binalya naman sa katawan ng isa pa na tumimbuwang rin. Sabay saksak sa ikatlo. Nakita niyang kinukuyog na rin ng mga kawal si Nashka. Kaya dumampot si Kitaro ng isang sibat at ginamit ang buong lakas sa pagbato noon. Sabay na natuhog ang 2 kawal na magkatabi sa isang sibat lang na ibinato ni Kitaro. Mabilis na rin kumilos si Nashka dahil nabawasan na ang mga kalaban niya. Pagkalapit muli ng 4 na kawal kay Kalahari ay isang malakas na tigalpo na naman ang pinakawalan nito. Kaya malayo ang kinatalsikan ng mga iyon at binawian ng buhay. Lumapit si Kitaro sa kinaroroonan ni Nashka para ito naman ang tulungan. Dahil may natira pang 3 kawal roon at pang-4 si Mitra, ang diwata ng itim na bulaklak sa hardin ng medisina. Nagsalita si Nashka. Mitra, sumuko ka na. Hindi ka naman nanalo sa labang ito. At alam mong nasa maling panig ka. Alam niyong mga diwata ng hardin na hindi magagawa ni Kitaro na patayin ang mahal na hari dahil mahal na mahal niya ito. Tiyuhin niya, di ba? Bakit ba kayo nagpapabulag sa matatamis na pangako ng reyna? Sa tingin niyo, magiging mapayapa ang kaharian ng Avalon kapag ang kapatid ng mahal na reyna ang naupo bilang hari? Sumagot naman si Mitra. Wala akong pakialam dyan sa pinagsasabi mo, Nashka. Basta isa lang ang alam ko. Tapat ako sa aking pinaglilingkurang reyna. Sumagot naman si Nashka. E di mamamatay ka dahil sa maling katapatan na iyan. Hindi na siya sinagot ni Mitra at sinugod na. Akala ni Nashka ay labanan ng mano-manong espada ang gagawin ni Mitra. Pero noong makalapit siya, ay kumumpas lang iyon paturo sa kanya. Wala na siyang makita kundi itim na usok at nasa loob siya noon. Panay ang wasiwas ni Nashka ng kanyang espada. Gustuhin niya mang bumuo ng tigalpo. Kaso ang problema, hindi niya nakikita kung saan niya ibabato. Idagdag pa na hindi naman talaga siya dalubhasa sa paggamit noon. Kaya hindi niya rin alam kung gagana. Ilang saglit pa ay bigla na lang may humiwa sa braso niya. Napaigik si Nashka sa sakit. Pero kahit anong gawin niya ay hindi niya makita si Mitra. Sinubukan niya magwasiwas ng espada pero walang tinatamaan. Lalo at nagbabaka sakali lang naman siya na may matamaan pero wala talaga. Isang malakas na paghiwa muli sa kanyang hita ang kanyang natamo. Inis na siya dahil kung hindi siya makakagawa ng paraan ay doon na siya matatapos. Sina Kitaro at Kalahari naman ay walang magawa. Isang itim na usok sa gitna lang ang kanilang nakikita. Sinubukan nilang tawagin si Nashka pero hindi sila naririnig nito dahil napapasa ilalim ng kapangyarihan ng itim na bulaklak. Hanggang sa naisip ni Nashka na isa rin siyang diwata ng hardin ng medisina. Kaya niya ring magpakawala ng mabangong amoy mula sa kanyang pinapangalagaang dilaw na bulaklak. Pumikit siya at nagbitaw ng mantra. Sa mismong balat niya ay lumalabas ang mabangong amoy ng dilaw na bulaklak. Naglalabas din iyon ng mga dilaw na pollen. Kaya kahit gaano pa kadilim
ay nakikita niya na ang galaw ni Mitra. Gawa ng mga dilaw na pollen na dumidikit sa balat nito. Napangiti na lang si Nashka noong makitang papasugod na ng pagsaksak si Mitra sa harapan niya. Hindi noon inakalang marami ng pollen ang nakadikit sa kanyang balat at malinaw na siyang nakikita ni Nashka. Pagkasaksak ni Mitra sa dibdib ni Nashka ay mabilis lang iyong nailaga ni Nashka. At pagkalihis ay diretsong isinaksak ang espada sa dibdib ni Mitra. Patawad kapatid, ayokong gawin ito sa iyo. Pero ikaw mismo ang may gusto na ipaglaban ang mali at magbuwis ng buhay para sa iyong katapatan sa Reyna. Kaya alam mong ito ang sasapitin mo. Wika pa ni Nashka habang tumutulo ang luha. Silang 7 diwata ng hardin ng medisina ay lumaking magkakasama sa pangangalaga ng mga naunang tagapagbantay ng hardin. Kaya magkakapatid na ang turingan nila sa isa't isa. Kahit paminsan ay meron din silang hindi pagkakasundo, pero palaging nagkakabati rin sa bandang huli. Pero iba na ang sitwasyon ngayon. Ibang-iba na noong panahong mga bata pa sila. Buhay na ang kapalit ng kanilang hindi pagkakasundo. Lalo at usaping pangkaharian na ang kanilang pinaglalabanan. Ilang sandali pa ay nawala na ang maitim na usok na pumapalibot kay Nashka. Nakita na lang ni Kitaro na kanlong ni Nashka si Mitra. Habang unti-unti itong nalulusaw na nagiging gininto ang alikabok at sumama sa hangin. Nagsalita naman si Lunica na papalapit na sa kanila. Prinsesang Kalahari, hindi naligtas sa lugar na ito. Alam na ng Reyna na dito kayo nagtatago. Sabi naman ni Nashka. Kitaro, mahal ko, umalis na kayo. Dalhin niyo na ang mag-ina ni Lino at umalis kayo ng Avalon. Hindi na sila ligtas rito. Sabi naman ni Kitaro. Pero hindi kita pwedeng iwanan. Mamamatay ka lang dito. Ganon din ikaw, Lunica. Sabi naman ni Lunica. Huwag kang mag-alala, Prinsipe Kitaro. Handa akong mamatay para sa iyo. Alam kong mamamatay ako na tamang panig ang aking ipinaglalaban. Sabi naman ni Kalahari. Hindi kailangan na may mamatay. May paraan pa para hindi tayo mahanap ng mga kawal ng Reyna. Ano yun, ina? Papaano? Puputulin ko ang daan na nag-uugnay sa dimensyong ito at sa Avalon. Mawawala na ang portal nito na naroon sa Avalon. Sabi naman ni Kitaro. Saan tayo dadaan para makaalis dito kung wala ng portal? Tumingin sa kanya ng seryoso si Kalahari. Hindi na tayo makakaalis rito, anak. Sa ganoong paraan ay magiging ligtas tayo. Lahat ng meron sa Avalon na kailangan natin ay meron din naman rito, gaya ng matitirahan at pagkain. Hindi pwede yun, ina. Paano ang mag-ina ni Lino? Tsaka, paano kung mapipigilan ang Reyna sa pag-agaw ng trono ng hari? Alam naman natin na may sariling agenda ang Reyna para sa kaharian ng Avalon at hindi iyon mabuti. Masasayang ang pinaghirapan ni Tio kung mapapasakamay lang ng pamilya ng Reyna ang buong Avalon. May ibang paraan pa naman, anak, para makalabas tayo rito. Pero hindi manggagaling sa atin. Ang orasyon na gagamitin ko ay ginawa ng Diyosa para protektahan ang mga tao. Kaya kapag nawala ang portal, ay walang engkanto ang makakapagbukas nito. Paano nga tayo makakalabas, ina? Hindi mo ba nakuha sa mga sinabi ko ang paraan kung papaano? Ang sabi ko, ginawa ang dimensyong ito at ang orasyon ng pagsasara ng portal para protektahan ang mga taong mortal. Kaya sila lang din mismo ang makakapagbukas nito. Ang ibig kong sabihin, kapag nasa malapit na sa Avalon ang kaibigan mo si Lino, ay mararamdaman natin siya mula rito. Magagawa mo siyang padala ng mensahe na buksan ang portal para makalabas tayo rito. At hindi rin kailangan na nasa loob ng Avalon ang magbubukas na portal. Kahit sa labas ay pwede, basta malapit sa Avalon. Kaya kung makalabas tayo,
ay hindi na rin tayo mahuhuli agad ng mga kawal ng Reyna dahil nasa labas na tayo noon ng Avalon. Ano anak, magdesisyon ka na. Mahabang paliwanag pa ni Kalahari. Tinignan ni Kitaro sina Nashka at Lunica. Sige ina, gawin mo na. Hindi ko hahayaang may diwatang mamatay para lang sa kapakanan ko. Lalaban tayo ng sama-sama sa susunod na pagkakataon na makaharap natin ng ibang kawal ng mahal na Reyna. Siguradong alam na ng Reyna na napatay natin si Raizo. Kaya magiging doble ang galit niya sa atin. Sige na ina, isara mo na habang wala pang nakakapasok. Tumango si Kalahari at nag-usal ng mahabang orasyon. May kumalat na asul na liwanag sa buong paligid at parang tumahimik ng bahagya ang buong kapaligiran. Tapos na anak, ligtas na tayo. Halika na sa loob. Kailangan ng magamot ang mga sugat ni Nashka. Wika pa ni Kalahari at agad namang binuhat ni Kitaro si Nashka sa kadinala sa loob. Lunica, pakilabas mo na ang mag-ina ni Lino. Samahan mo na muna sila sa lahat ng oras. Sabihin mo na ligtas silang mamasyal sa paligid kahit anong oras dahil wala na tayo sa Avalon. Nakalutang na lang tayo sa pagitan ng iba't ibang mga dimensyon at walang portal papasok o papalabas. Tumango si Lunica at pinuntahan na sina Mariposa at Gabriel na anak ni Lino. Pansamantala muna nating puputulin dito ang ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa part 242. Bago po natin tapusin ang ating video, ay bigyan muna natin ng daan ang ating mga shoutout at pasasalamat. Gusto ko po munang ipaalam sa lahat na yung mga kwento nating mahahaba o series ay meron pong playlist. Minsan po kasi mahirap hanapin ang kasunod na part, lalo na at paiba-iba ang design ng cover at hindi rin magkakasunod na araw ang pag-a-upload. Meron pong playlist ha, ang Aswang Killer, mga kwento ni Babaylang Rico, Lihim ng Medalyon, at Birador na pinagbibidahan ni Rafael. Yun lang po. Magtungo na po tayo sa ating mga shoutout at pasasalamat. Unahin na siyempre natin si Ma'am Aida Lasimet Calfe ng Qatar. Maraming salamat po ma'am sa inyong solidong pagsuporta sa ating channel at mga projects. I'm glad to hear po na okay na kayo at sana patuloy kayong bigyan ng magandang kalusugan ng ating puong may kapal. Pinapasalamatan din po natin si Ma'am Rosemary De Brient. Maraming salamat po ma'am sa inyong suporta sa ating channel project. Naway patuloy rin po kayo magkaroon ng magandang kalusugan at ilayo sa kapahamakan. Pinapasalamatan din po natin ang ating mga current channel members na nag-join sa pamamagitan ng join button sa tabi ng ating channel name dito sa YouTube. Hi po sa inyong lahat at salamat kina Ma'am Celsa Escartin, Ma'am Christine Olson, Ma'am Connie Flores, Sir Dean Ciudadano, Sir Felix Frank, Dulfo Akong, Ma'am Georgina Bati, Sir Jesmar Ocampo, Sir Lito Bueno, Sir Loreto Chavez, Ma'am Lu Kira, Ma'am Maria Victoria, Sir Nilo Merdigia Luza, Ma'am Riza Rizardo, Ma'am Rose Halandumon, Ma'am Santi Santos, Ma'am Sarjane Katzdorms. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pag-member sa ating channel membership. Malaking tulong po ito sa ating project. Pasalamatan na rin natin ang ating tatlong masisipag na group admin at moderator na sina Ma'am Ilongga Guapa, Ma'am Gilani Fernandez at Ma'am Gina Araga. Sa muli ay inaanyayahan ko po kayo na mag-like and follow sa ating FB page na ang pangalan ay Katotohanan at Misteryo. Active na po ang page na iyon at meron na rin iyong upload na horror story araw-araw. Kaya pwede rin kayong makinig roon. Last but not the least, pinapasalamatan ko rin
kayong lahat na mga regular listeners ng ating dalawang horror channels. Ito po ay ang katotohanan at misteryo at ang kwentong Aswang Comics. Siguraduhin nakasubscribe po kayo sa parehong channel ha. Sana po ay patuloy pa rin kayong makinig kahit pa hindi ako ang boses ng nagsasalita. Karamihan kasi ng mahahabang series natin ay ipinapagawa ko sa ating mga guest narrator. Pero syempre, ang Aswang Killer, Lihim ng Medalyon at ang kwento ni Babaylang Rico ay ako talaga ang magnanarrate noon. Balikan nyo rin po sana iyong mga luma nating video na na-upload ng 2 years ago to present. Siguradong marami pa doon ang hindi nyo napapakinggan, lalo na ang mga bago lang dito sa ating channel. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagsuporta sa ating mga channels. Naway sa araw-araw niyong pagtambay sa YouTube ay kasama ang ating channel sa inyong dinadalaw. Kahit ako na ang huli niyong pakinggan ay ayos pa rin iyon sa akin. Masaya pa rin ako doon at ipinagpapasalamat ko na iyon ng malaki. Naway pagpalain kayong lahat ng ating puong may kapal at bigyan palagi ng malusog na pangangatawan. Magsama-sama po tayong muli sa iba pang mga paparating nating kwento. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.